Good morning everyone, and good morning ma'am. I am Milbert Kyle Lumawan, and yung naka-assign na question sa akin sa dynamics is yung 2.47. A stone is dropped with 0 initial velocity into a well. The sound of splash is heard 3.60 seconds later. How far below the ground surface is the surface of the water? Assume the velocity of the sound is 330 meters per second. So, illustrate natin yung problem muna para mas madali natin maintindihan. So, ito yung well natin. Then, yan. Then, naghulog tayo dito ng bato. Yan. Pag ano yan sa tubig, pag splash ng tubig is bumalik yung tunog sa taas. Bumunog siya. Then, nag-travel yan siya. Siyempre, di naman instant yan. So, yan. Nag-travel back sa surface ng ground. So, ang hanapin natin is kung gaano kalayo yung gitravel ng sound and yung bato sa baba niya. So, yun yung ating S o yung H natin, yung height. Then, itong 3.63 seconds dito is yan yung travel time ng dalawang phase. Ang phase 1 is yung paghulog ng bato, then yung pag-akyat ng sound pabalik sa surface. So, given is yung velocity ng stone natin, initial velocity ng stone is 0 ms. So, gina-indicate ng 0 ms doon na free fall lang siya. So, yun ang free fall, parang hinayaan na lang siyang, di na siya binato pa baba. Parang hinayaan lang siya, parang ginanon lang sa baba. Then, ang next is yung velocity ng ating sound, which is 330 meters per second. So, ang gravity natin dito, gravitational pull is 9.81 meters per second squared. Then, yung time natin, sinabi ko kanina, phase 1, phase 2 to, parang yun yung combination ng time ng travel ng bato pagbaba and sound paakyat. So, ito yung time ng bato pagbagsak niya plus sa time ng sound pag-akyat niya and yung 3.60 seconds na nakalipas since ganun nga. Then ang required sa atin dito is yung ating height or yung S. So solution, hanapin muna natin kung ano yung gamitin natin na formula para sa stone, sa velocity, sa time ng stone. So stone T. Yan. So gamitin natin yung formula ng V is equals to VO or initial velocity plus 1/2 dt squared. So since free fall to and sinabi na 0 ms daw yung velocity, initial velocity niya, so cancel na to. Ito lang maiwan, 1/2 dt squared. Ay, hindi pala to, V, S pala to. Sorry. S. Ayan. So, kailangan natin isolate yung T natin kasi gawin natin in terms of T yung equation natin kasi para substitute natin siya dun sa una natin yung ginawang equation sa taas. So, isolate natin, divide natin sa 1/2 G itong both sides para malipat siya. Cancel. Then mag-akyat tong 2 sa taas. So, 2S over G equals to T squared. So, para ma-isolate yung T, kailangan natin siyang i-square root. So, T is equals to 2S G. Square to 2S G. Then, sa sound naman na time is yung simple lang na velocity is equals to distance over time. Ayan. So, para mahanap ng T, so mo lang itong dalawa na to. So, T is equals to S over V. Then both, dalawa na silang naka in terms of time. Pwede natin siyang ilagay doon sa ating equation kanina. 2SG plus SV
equals to 3.63 seconds. Then, isa na lang ang ano dito, ang unknown, yung S na lang, kasi meron naman din tayong V at G. So, substitute lang natin. 2S G 9.81 ms squared plus S. Yung V natin is 330 meters per second. Tapos yung time na total is 3.63 seconds. So, shift solve lang para mabilis. Yung S natin, yung ating height na tawagin is 2S 9.81 plus X over 330 equals 3.63 3.63 muna. Okay. Ayan ang sagot, 58.4. So, 58.4 meters. So, check natin kung tama yung sagot natin. So, ayun, tama. Ang S natin dito, yung height is 58.4 meters. So, yun lang po at maraming salamat.